Una po sa lahat, kinikilala ko ang dakilang liwanag na siya po ang God Almighty, na siya ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang nilikhang langit ng Diyos Ama, pangalawa na kanyang nilikhang lupa ng Diyos Anak, at pangatlo na kanyang nilikhang katawan ni Adan, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko po ang nilikha ni Adan na siya si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama, siya si Ama Martiniano Managelog Damagan Talosig, siya ang personal ng langit. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Anak, siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan, siya po ang personal ng lupa. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, ng divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan at sila din ang pagmumulan ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko po ang lahat ng mga kapatid, nanunood at yung mga trumpeta, maestro at maestra ng Motherland at ng Promised Land, yung mga kapatid po na mga nanonood po sa aming YouTube at saka yung aming Facebook. Hindi na lang po tayo magkakapatid ngayon sapagkat tayo po ay isang pamilya, mga kapatid ko. So, ako si Alma na narito sa Motherland sa Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos pugad light po sa ating lahat, mga kapatid ko. So, sabi nga, ang dami-dami po yung mga nagsasabi, welcome September, and then there's a lot of trouble, no? Na mga sinasabi nila, na mga yan ang welcome daw ng September, malalakas na mga bagyo sa mga iba't ibang mga bansa. But then, dito po sa Motherland, at ililiwanag ko kasi laging sinasabi ng isang kapatid namin na ang Motherland at ng Promised Land yan magkasama na nagpapaliwanag ng iisang Diyos. Then, iisang Diyos tama, but then, yung nagpapatunay na si Adan, yun na, pupunta na kay Adan, yun naman yung laging kinukontra ni Brother Petronio na huwag mong sasabihin yon. Sabi niya kay Sister Adelaida na Motherland at Promised Land ang nagpapakilala kay Adan na siyang personal ng Diyos. Kasi iba yung patungkol sa kanila. Iba yung bagay, iba kasi yung patunay nila. Kaya nga kagaya minsan, pag sinasabi ko, isa ako sa mga naniwala at isa ako sa mga magpapatunay. Then may sumasagot minsan, tayo ka mo ah. So sabi ko, pag ikaw nagsalita, ikaw din mag-claim. Ngayon, bakit ko sinasabi yon? Sapagkat sa ngayon, on the way pa lang po tayo ng maayos, kaya nga kanina usapan namin, na ayaw nilang tanggapin na si Adan ay nagmula sa salita. At ang ipinipilit nila, nagmula sa lupa. So, and then ang napakahirap nito, si Adan is galing na nga lang sa lupa, sinasabi pa nila na si Adan ay may ama at may ina. Yan. So, kaya dito na tayo ngayon, kaya nga sabi ko sa kanila nung last na punta namin, baka kayo kako ihabla kayo. Dahil nag-aagaw kayo, umaagaw kayo ng titulo. Anong titulong inaagaw nila? Inaagaw nila yung titulo na bugtong na anak ng Diyos. Sabi kasi sa Biblia si Jesus. Ngayon inaagaw nila, sinasabi nila na si Adan. Kaya sabi ko, nang aagaw sila ng titulo. Sabi ko sa kanila mismo, kayo ay nang aagaw ng titulo. Kasi yung bugtong na anak, yung begotten son, yung mga ganyan, anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, inaagaw nyo, sinasabi nyo siya si Adan. Samantalang sa libro Biblia, sinasabi nila si Jesus. I'm not saying na totoo, hindi ganon mga kapatid ko. But then, ang sinasabi ko po sa inyo mga kapatid ko is, si Adan kasi, ito yung kaibahan Kahit yung isang kapatid natin, sabi niya, hindi ko matanggap yung kaibahan na sinasabi nyo na si Adan ay walang ama at walang ina. At sinasabi nyo rin na si Adan, kasi ang sabi ni Ama, kanya, si Adan ay may ama at may ina. At sinabi rin ni Ama na si Adan ay nagmula sa lupa. Yon. And then, sinasabi ninyo dyan sa Motherland, ito yung difference, ito yung difference.
Kasi sa promised land, sinasabi nila na si Adan ay may ama, may ina. No? At sinasabi nila na si Adan ay galing sa lupa. While dito sa motherland. Kaya sabi ni brother, huwag mong sabihin yan na motherland, promised land. Kasi sinasabi ko po ngayon yung diferensya nito, yung kaibahan. Mga kapatid ko, ngunit ito'y ang kaibahan nito, yun na nga. Pero dito sa motherland, si Adan ay walang ama at walang kaming version, ha? Kami lang dito sa version na ito. Hindi yung mga nag-iina-inahan diyan at mga ibang gumaganap. Kasi sa kanila actually, hindi na nga sila naniniwala kay Adan, makabiblia pa sila. Kaya nga sabi ko dito, sa motherland, marami yung nagpapanggap. No? Ano yung bakit sabi ko nagpapanggap sila? Kasi kagaya ng isa sa mga kapatid, sumusunod siya sa, ano ba to yung ganap sa January, na yung patay, yung Nazareno. O tinan mo, maka-motherland daw siya, nag-Nazareno siya. Yung iba naman, oo. Tinan mo, paano sila naging motherland? Yung iba naman, nagtuturungko del mundo. No? Yung iba naman, sanib-sanib na lang basta. Yung iba naman, sabi nila motherland, pero resalits pa sila. No? So, yan ang mga yan, sabi ko nga po sa inyo, yan ay mga naggaya at nagpapanggap lamang. Bakit ko sasabihin nagpapanggap lamang sila? So how about us? Dito, kami po hindi nagpapanggap. Sapagkat dito, ang mga bagay na yan, paano ko sasabihin na mga mali sila? At paano ko patuturayan na mali sila? Sapagkat mga kapatid ko, ang patunay ko na mali sila, sapagkat si Inay Conchita po, ang personal ng lupa. Ngayon, kaya nga sabi nga, personal ng lupa, ang Inay Conchita, ibig sabihin, doon sa tinamo doon, yung sinasabi ng Ama Martiniano, lagi niyang kanta, grade 1 lang ang inabot ko. Oh, no read, no write pa ako, paano na ang buhay ko. Di ba? Yun yung kinakanta ni Ama Martiniano yun eh. Ngayon, sabihin mo, kailan nag-aral ang lupa na nagkaroon siya ng Biblia? Di ba? Yan ay lupa, kaya nga sabi ng Inay Conchita, ang tunay na nagtiwala sa Diyos, ang inang lupa. Bakit? Tingnan mo, kaya nga sabi noon, bakit nagtiwala ang lupa sa Diyos? Sapagkat tingnan mo, buldasweran yan, pasabugin yan, ng kung ano-ano. Ano yan, hukayin natin, ibenta natin. Tinitulo natin, binenta natin. Lahat ng mga yan, ginawa natin mga kapatid ko. Ngunit sa ginawa natin yan, walang iba siyang nagtiwalaan kundi ang Diyos. Wala siyang pinag-aralan. Ngayon sasabihin nila, naniniwala ang Inay Conchita ng ganyan Nazareno? Nag-Nazareno siya? Nagtrungko del mundo siya? Nagre-rebulto daw o nag-istatwa? Yan ay, kaya ko pinapatunayan na tunay hindi nila nakilala ang Inay Conchita. May nagsabi naman, ang Inay Conchita nagsisimba naman. O, di ba? Nagsisimba daw ang Inay Conchita. Pinapasyalan daw niya ang mga simbahan. Inaalayan niya ng mga bulaklak. Mga kapatid ko. Ngayon, kaya yun yung ginaya-gaya nila. Hindi ko sasabihin mali yung mga ginawa ng inay na yun. Ngunit, ito yung malaking ngunit po dito. Ano yung ngunit na yan? Ngunit nakilala ba nila ang Inay Conchita? Ipinakita niya yung kapakumbabaan niya. Na ang mga bagay na yan na ginawa nila, pinasyalan niya ang mga simbahan, pagpapakumbaba niya. Kaya nga sabi ni Uncle Ray ko noon, imagine mo yan, pupunta kami sa simbahan, ilang kami, lahat kami nakaputi. Tapos lahat naman kami walang sapin sa paa. O, lahat ng mga nandun sa simbahan, ng mga tinitignan kami, bakit anong ginagawa? Tapos pagkatapos, naggigitara. Umaawit sila, Santong Espiritu, papasok nila sa simbahan, nakaputi lahat. Pero walang tsinelas lahat. O, imagine mo yan. Kung saan sila nagagawi, bakit niya ginagawa yung mga yon? Ngunit ayon din sa kanila, yun ay mga palabas lamang ng inay. Palabas ng inay, pagpapakilala niya. Mga kapatid, kaya nga sabi nga, napaka-forma mo yan eh. Napaka-forma mo, imagine mo nakaputi. From head to foot nakaputi. Pati pantalon nakaputi. Pati mga lalaki? Oo! Pantalon mga babae, kung hindi nakabistida ng puro puti, terno na t-shirt, and then, ganun sabi, puro nakaputi. Ang ganda nun, tignan.
Pagkatapos walang mga tsinelas. Yon ang mga, so sabi niya, imagine mo yun, tapos mga walang tsinelas. Lahat. Yung ang sasama ng posisyon, tinan mo, ano yung pinakita niya doon? Ano mga pinakita niya doon? Pagpapakumbugan niya. Hanga may gaputa ina isuna nga isuday takot na idumduma, hanabigbigan ida. Binigbig na amin ida. Ngunit anong ginawa ng tao? Kaya nga, di pinangbigbig ti ina kadakwada, isumiti pinagpangato da. O, di ba? Kita mo? O nagmakaawa siya, binigbig na anak ko kastoy. O, tamo, anak na, binigbig na, insol sa lumina na, itinataas ako. Iyan ay mga bagay, mga kapatid ko, na ginawa ng inay. Na hindi niya pag-usapan na kung sana'y tayo pag-isipan natin na bakit niya ginawa yun sa akin. Anong mayroon ako? At anong kailangan kong gawin upang ako'y naaangkop sa pagtingin na iyon. Hindi ganun ang ginawa natin. Hindi yun ang inisip natin. Kundi ang inisip natin, kaiba ako, mahal ako ng inay. That is why, that's give you already the chance and the, yung bang, ano ba tawag dito, nabigyan tayo ng karapatan na magmataas sa kapwa-tao natin. Iyan ay ginawa ng lahat, mga kapatid ko. Kaya nga yan, pero yan din, ginamit nila, kaya tingnan mo ngayon, yung isang kapatid, napakabilis, napakaganda ng usapan. Sabi nila sa akin, nang pumunta rito sa akin, ang dami daw mga believer, ngunit hindi nila kilala ang inay. Ang dami daw gumaganap, hindi nila kilala ang inay. Kailangan muna kanya makilala ang inay Conchita. So sabi ko, bakit ano ba ang inay Conchita? Then sabi niya sa akin, ikaw nagpre-preaching, kaya ikaw magsabi sa akin. Sabi ko, ikaw ang nagsasabi, kailangan makilala nila si inay. Kaya tinatanong ko sa'yo, ano ba ang inay? O hindi sino ang inay, ano ba ang inay? So sabi niya, kailangan daw ako magsabi. Sabi ko, hindi. Kasi ikaw ang pumarito sa akin at ikaw nagsabi sa akin at nagsasaysay na sinasabi mo, kailangan makilala nila ang inay. Kailangan nga ikaw magpakilala. At tunay ngang kilala ko ang inay. Anong malay ko kung mayroong kaiba na kaalaman mo tungkol kay inay? Diba? Gusto ko rin malaman. At kailangan mo rin ipahayag na yan ay patunay. Kaya nga ito ngayon tingnan mo sa mga bagay ito maungkat na naman. It's there. Sabi ko nga sa inyo, December 8, that is this linggo, nang napunta kami sa munisipyo, sa police station actually. Ang tanong, ano ba ang motherland? That's the question. Sinabi, nagbilinan sa'yo, ikaw ang pinili, pinagbilin sa'yo ang motherland. Yes! Walang problema doon. Kasi hindi naman talaga niya sinabi sa akin na, Alma, ibibilin ko sa iyong motherland. Hindi naman niya sinabi, di ba? Oo. Hindi naman niya sinabi, Jezebel, ibibilin ko sa iyong motherland. Hindi niya sinabi. So, be true lang tayo. Being totoo lang tayo. Hindi tayo binili ng ibilin ko sa iyong motherland. Hindi. But then, ikaw na nagbilinan, ikaw ngayon kailangan sumagot. Ano ba ang motherland na ibinilin sa iyo? Di ba? Ibinilin ba sa iyo na ariin mo at huwag kang magpapasok ng kahit sino? Yan ba ang bilin sa iyo? Kailangan tinanong mo, inay, ano ba ang motherland? Ibibilin sa'yo Alam nyo, yan din nag-isip ang isang kapatid noon doon sa Promised Land. Kasi ang sabi, pagsunod daw ng bilin ng Ama Martiniano, ang tanong ko, paano ba ang sumunod? Paano ba ang sumunod sa bilin? Ang sabi niya, tinanong ko rin yan kay Ama, Ama, paano ba ang sumunod sa bilin? Upang makasunod, makatumpal itibilin, kasanod di magtumpal. Kuna na, ni Ama ang sumba. Apay kasano ka di iti pinagtumpal mo tibilin ti maestro, nagadal ka mo sang kadiko na ni Ama. When Ama, kasano ti pinagtumpal mo tibilin ti maestro, wano maestro. No, anya ti kuna na, Ama, surutag. Kasano nga, anya kasano, magtagkat example. No, ibaga dyan, maestro nga, in kagumatang timakan, mapangkagumatang timakan. Kasi bilin aya Kat tapno matungpal, kat may pakita nga nagtungpal ka tibilin, gumanap ka sa bilin, edi pumunta ka bumili. Bumili ka. Tapos ang tanong,
Hindi mo tinanong kung anin mo yung pinili mo? Basta bumili ka lang. Hindi mo tatanungin kung anin mo yung bibili mo. Kaya mo na siya, overheat lang daw. So, kumbaga parang kung tingnan mo, parang kagaya ibalik ko dito. Kaya, nung tinanong ko sa kanya, hamo dinamag noon anong dijay? Imbili na ka. Siyempre, hang makasagot ta, hana dinamag eh. Diba? Parang, so kagaya din dito. Ang sabi ng ina, ipinilin daw sa kanya. O ngayon ang tanong, anong oras ang motherland? Siyempre, tinanong mo naman sana, bakit inay, gaano ba kahalaga ang motherland na yan na ibibilin mo sa akin? Anong gagawin ko, inay? Ganun sana. Pero wala. Wala siyang sagot. That is why kaya nga yung gagawin nila na ito yung gusto nila na mangyari, no? Nasabihin nila na ito'y bilin. Pagpapatupad daw ng mga bilin ng Inay Conchita. At ito nga, pinagbilinan na wala dito. Okay, mga pinagbilinan na wala dito. Ngunit, katungkulay ito isang bagay, nagbilin sa'yo. Parang kagaya niyan, isang tao nagbilin sa'yo. Kung sasabihin natin, motherland ay binilin, ang tanong is ganito, sino siya na magbibilin sa'yo sa motherland? Diba? Alam nyo kaya ang bilin ay hindi natupad actually, dahil hindi mo kilala kung sino yung nagbilin. Ano yung bilin? O hindi mo, kahit sabihin na natin, 10 utos ng Diyos, bilin na yun, ano? Bilin na yon. Ano yung mga bilin na yon? Doon sa nakakitikit sa bato. O dami mga bilin yan, 10 utos yan. Na huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay. O yung mga ganyan, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang makiabi. Diba? O. Yun ay mga bilin. Yun ay mga utos, okay? Sino yung nagbilin? Hindi nila inalam kung sino yung nagbilin eh. Basta sabi, huwag ka daw pumatay. Kaya yung mga matatalino, kaya nagkaroon ng abogado, ang sabi, bilin. Kaya sila pumatay. Kasi bilin. O, di ba? Kaya nga, pumatay na nga lang. Nakuha, ikaw daw pumatay. Kaya nga may abogado eh. Di pa fight naman niya sa'yo. Kaya nga mayroon yung sinasabi naman na self-defense. Kasi may abogado nga. Pero sa bilin, huwag kang pumatay. Yung ugat nun. Kaya nga sabi ko nga, pag sinabi huwag mong gawin. Pero actually bilin. Kaya ito'y isang gulo, malaking gulo ito. Kasi hindi mo malaman kung ano yung bagay na tungpalam. Daji title na sa nga pulo nga bilin, buwan no daji 1 by 1. Pero di title na 10 utos ng Diyos. Buo yun. Ibig sabihin, lahat ng nakasulat na 10, bilin yun. Ang tanong, mga kapatid ko, ano ba ang Diyos? Kasi 10 utos ng Diyos. Ano ba ang Diyos? Kaya nga ito ngayon, kaya nagkaroon ng gulo, hindi pagkakaunawaan, kasi hindi natin alam kung sino nabibilin. Kaya nga dun sa one God created, 3 divine person, one God created, 3 divine person, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang tanong muna, before ka, one God created, di ba? 3 divine person, yung una muna, one God. What is God muna? What is God muna? And then, what is the divine person? Oh, marami yan. Kailangan isa-isa. One God, created 3 divine person. Kailangan mo munang tanungin, what is God? What is divine? What is person? Ang dami nun. Kasi ang sabi ng Ama, tunggal balikas at nakabalinan lang. Kaya nga ito po ngayon, gusto kong iklaro sa inyo. Napakaliwanag kasi doon tayo sa may sanga Diyos. Bueno, doon sa differences ng motherland at saka ng promised land, ng kami at ng sila, no, mga believer, that they believe that Adam, Ama Adan is galing sa piece of soil. Sangkapiri. Sangkapiri. Spear ito. Ngayon. Ngayon ang tanong. Kasi yun yung sinasabi nila, mga kapatid ko, di ba? Ni Adan ang sabi nila is galing sa
isang piring na daga o a piece of soil. Kung titignan natin, mula pa noon, maging dumating si Ama Martiniano, ginamit din niya yan, mga kapatid ko, na ang sabi, one God created three divine person, maging sa relihiyon hindi niya naintindihan, maging ang mga nagsalita kay Ama Martiniano, mga tinuruan ng Ama Martiniano, hindi nila ipinaliwanag. Yan o. Kasi, kung sasabihin o ipipilit nila na si Adan is galing sa sangkapiring na daga, kamali yung one God created three divine person. Kamali. Kasi should be, one God created two divine person and two divine person muna. God the Father, God the Son. And by the Almighty God, a piece of soil become man. That is the Holy Spirit. Ganun sana. Kasi, pinipilit nila eh. Ngunit, thank you po. Kaya nga po yung patunay na si Adan is hindi talaga siya nanggaling sa lupa. Dahil napakaliwanag, one God created three divine person. May isa nga Diyos naman nakabalinti amin. Kaya ito, iilokano ko po sa ito Tagalog. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung anong nasa utak ng tao. Gusto nila ang inadaga, ayaw nilang motherland. English lang yan eh. Hindi ko malaman eh. Ano ba yon? Mas mahal kasi yung motherland, ano? Kasi American. English. Kaya yung nasasabi, wala na daw yung mga mayroong nabasa, mga kapatid, nag-iisip din ako doon sa sinabi eh. Kasi, nung kumain daw yung Pilipino, ang sabi niya, thank you God for the divine grace. Kaya kanila, Kinain niya yung ano. yung kakainin daw muna, yung kakainin, yung bago kumain, nagdadasal. Thank you dear Lord sa divine grace. Yung pagkain daw yon o divine grace. Okay, so, kaya sabi naman nung nag-react, sabi niya, kaya pala wala ng kaya pala naghihirap ng gusto dito sa Pilipinas, nagugutuman na pa ang mga tao. Kasi nung kumain yung Pilipino, kanya, ipinunta niya pa sa Amerika. Bakit napunta sa Amerika yung pagkain? Kasi in English niya sabi niya. In English niya daw yung pag-thank you niya ng divine grace, kaya yung mga pagkain at mga blessing, pumunta daw sa Amerika, kaya lalo daw maghirap ang Pilipino. Kasi wala daw para sa Pilipino. Ha? Oh, so anyway. Kaya nga sabi ko sa inyo, kanina, ibalik ko, ang tao kasi, gusto niyang inang lupa. Parang kagaya yung mga kwento-kwento ni Brother Petronio, kunana, imbaglaing man sika, tanakamadar lang ka. So, kunadamit, apay si kayo pagjijanan nyo, ay agjijan kayo sa langit. No? So, hindi nila malaman na, hindi nga nilang malaman yung inang lupa sa motherland kung anong kaibahan. Di ba? Malaki yung kaibahan. So ngayon, being magkaiba na sila, dito naman, dito kasi laging sinasambit na may maysa nga Diyos naman nakabalinti amin nga ng parswa. Ato pa yan, may maysa nga Diyos naman nakabalinti amin nga ng parswa. Iti talo personas pagbibiyagan tayo langit Diyos Ama, daga Diyos Anak, adan Diyos Espiritu Santo. Tamo? Iti man nakabalin, iso nga dijay nga sarita, kung sa ipipilit nila na si Adan ay galing sa lupa, maging kamali pa yun. Tamay may sa nga Diyos nga man nakabalinti amin nga ng parswa. Iti talo personas pagbibiyagan, talo personas adyan. Langit Diyos Ama, daga Diyos Anak, kailangan i-exempt mo di Adan. Kasano? Iti pa nakabalin iti Diyos. Iti sang kapiring nga daga nagbaling nga tao iso ni Adan. DJ suppose wag mong sasabihin ang dire-diretso na manakabaling nga Diyos na marso ti langit Diyos Ama, daga Diyos Anak, Adan Diyos Espiritu Santo. Kasi hinihiwalay nila O hinihiwalay nila. So anong tama? Yung may sa nga Diyos langit daga Adan ng parswati, may sa nga Diyos pinaraswa na ti langit daga Adan. Wano may sa nga Diyos nga ng parswa iti langit ken daga ken iti sang kapiring nga daga nagbaling nga tao iso ni Adan.
O, di ba? Malaki yung kaibahan. Malaki yung kaibahan po mga kapatid ko. Kaya sinasabi ko, ito pa ang isa pa. Tinan mo ang Diyos naging tao. O, sabi ni Ama yan, kung ang Diyos naging tao, sino nagpalinan ng tao? Di ba ni Adan? Ano ba ang Diyos ngayon? Ang Diyos ay salita. So, nung naging tao, ang Diyos, nagmula sa lupa. Pangyarihan niya. Paano yan? Kaya nga sabi ko nga, kailangan ang lahat ng bagay maiayos. No? Yung sinasabi nila na balbaliwan nyo ti sursuro, ay kailangan natin pag-usapan kung anong nabago. Anong nabago? Mga kapatid ko, kailangan nating alamin kung ano yung nabago. Mga kapatid, kaya nga, ito naman, hindi ko inaano, kasi sinabi ni Brother Petronio nga, handa ka nung kasi minsan hindi na, kung hindi kasi maipaliwanag ng maayos, hindi makita yung diferensya. Hindi makita ang diferensya, hindi mo malaman. Kaya nga, sabi ni Sister Aida nga, mother lang kang promise lang, timang iyam mo, kini Ama Adan nga nagapuanan. Yes, pero mayroong kaibahan. Kailangan alamin natin. Oo, si Ama ang doon nga nagsabi, kaya nga tinan mo si Ama ang nagturo. Pero, tinan mo yung salita ni Ama. Unag, masapul ang may sublit isusuro iti motherland. Taunag kan ruwar iti promised land, awampay mabalin. So, ito'y putol na salita, awampay mabalin nga anya. Para anya nga ba nagtetanga ko na nga awampay mabalin. Mga kapatid ko. Pero kung titignan natin yung isang lingwahe ni Ama na actually hindi nila ito sinasabi, nga kunana, actually ito ayaw nilang sabihin. At binabangga nila, nga kuna ni Ama, awan ti makamam mo iti Diyos kinawan makamam mo kini Adan. Ngem kunana, ni Adan lain ti makamam mo iti Diyos, kat ti Diyos lang ti makamam mo kini Adan. So dalag tagamam mo. So being ganon, mga kapatid ko, kaya't nasa wen nga rot, awan pa'y makamam mo ti Diyos. So, kaya't na nga maisublit ti sursuro iti motherland, dahil unag kan ruwar ti promise land, awan makamam mo ti Diyos. Kit awan pa'y mabalin. Nga mangipalawag, kaya yung isang salita niya nga, ni Ama agbirbirok ti katwana. Ibig sabihin, ni isa wala pa siyang kasama. Wala pa siyang kasama. Pero marami siyang kasama. Marami siyang kasama. Pero literally, wala siyang kasama dahil walang nakaintindi sa kanya. Mga kapatid ko. Kaya nga po na dito, kailangan nating maipaliwanag, maipakilala ng gusto. Then, kung titignan natin yung diferensya nito ng paliwanag, mga kapatid, kaya nga, we are hoping na makapunta kami kasi medyo hectic yung time. Mga kapatid ko, medyo hectic lang yung time. Bakit? Kasi a little bit may mga busy, mga ganyan, na mga pupunta. So, hindi natin malaman kung paano yung ano natin, mga kapatid ko. But then, itong gagawin natin na pagpunta natin, hopefully, kung sabagay, tignan natin kung ano mangyayari, ano? So anyway, that was September 30. Ipinapauna ko na kasi yung mga agenda na ito, alam nyo ito, 2 beses sabi ko nga na ipakita na rin yung response, yung respeto baga. Alam nyo yung ginagawa nila na kusla ko may pabuskoy dati taga motherland yarabi. Pero tibigat, awanan. Awan ko ti motherland kasi may pabuskoy yan. Ganon ang mangyayari. But then, tingnan natin kung paano yung mga magiging mga eksena. Ngamin at damit laing kanyada, kagaya niyan. Sabi nga ni Sister Rupina noon, nga kuna ni Ama kanyana, kuna na. Nagasat ti tao nga makamamukan niya. So, nagasat ti tao nga makamamukan niya. So, physically, kung sinabi mong nagasat ti tao nga makamamukan niya na, makamamukan niya na. Kasi yung salita nagasat ti makamamukan niya. Parang kumbaga parang ako magsasabi, halimbawa lang ako, nagasat ti tao nga makamamukan niya. Bakit di niyo ako kilala?
Siyempre, kilala niyo ako, di ba? Yung pangalan. Eh, bakit ko sasabihin yon? Ano yun? So, anong mali? Ako o kayo? So, kung babalikan natin kay Ama, sinong mali? Si Ama ang mali? Sila. O tayo ang mali? Ayun. Kasi yung sinabi niya, nagasatitaw ang makamamukha. Ito yung mga salita na malalaman. Ngunit ginawa lang nila na, kumbaga parang salita lang. Mga kapatid ko, kaya nga sabi kanina ng kapatid natin, maganda sana kung mayroon yung punto baga na clear na usapan. Kasi nga, noon may mga bagay na mga nangyari. Ang mahirap kasi nito, mga kapatid ko, matatamlay sila. Ayaw nilang harapin baga. Ayaw nilang harapin yung katotohanan. Umiiwas, mga maiilap sila. Kumbaga gano'n. But then, wala tayo, kaya nga sabi niya kanina, awan ti mabalinda. So, yung kunak mat, awan ti mabalinda, tahanda magkaya, nga ipalawag, di iganda. No? Nasa kanila namang lahat eh. Pero hindi nila alam kung anong gamit ng bawat salita. Kaya po dito sa ngayon, ipinapaliwanag kayo. Ito yung napakagandang usapan. Tinan mo yung salita noon na, imagine mo, hindi ko mawaglit-waglit sa kaisipan ko. Mismo sila nagsabi, nung wala pa ang langit at wala pa ang lupa, nandyan ang liwanag. Na siya Diyos. Okay. So, usapan ngayon, wala pang langit, wala pang lupa, yung palang liwanag. Kasi meron ng liwanag. Siyempre, first of all, God. Alangan naman na mahuli yung liwanag, di ba? Pero ayon sa kanila na sinabi ni Ama, wala pang langit at wala pang lupa, nandiyan ay liwanag. Ibig sabihin, yung liwanag talaga yung creator, yung lumikha. Bakit? Kasi ang salita is first of all. Ngayon, usapan ngayon, yung liwanag. Ano yung liwanag? Diba Diyos? Yung Diyos ba tao? Hindi. Ngayon, gusto na nilang bilisan. Kasi, hindi na nila may paliwanag yun eh. So, kung ibagang mga rod kanyak, dajay lawag, no taod dyan. Kuna na kanyak. Kuna ni Ama, ti Diyos nagbaling na tao. Apurado, aya. Kaya wang pa'y langit kang daga. Tata apuradon, nagbaling na apuradon. Imbaga ni Ama, nga ti Diyos ka nagbaling na tao, yes. Pero ang usapan is, awan pa'y langit, awan pa'y tidaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung salita, pag-usapan muna natin. Parang kagaya niyan, Miss, dalaga no? Oh, miss. Miss, dalaga. Hindi, magiging Mrs. yan. Oo, magiging Mrs. Pero sa ngayon, Miss pa lang. Huwag kang umapura, hindi pa nakahanap ng jowa eh. O, di ba? Oh. Alam ang gawin mong Mrs. kagad eh, wala pang jowa. Di ba? Ganyan din yung ginawa nila na wala pang langit at wala pang lupa. Anyan na liwanag. Ngayon sabihin mo sa akin, ano yung liwanag? Diyos, di ba? Diyos yan. Oo nga, Diyos yan. Tao ba yan o hindi? Hindi tao, pero Diyos yan. Ngayon, gusto na nilang uwin, pero kuna ni Ama, teta nga lawag, nga iso ti Diyos, nagbaling nga tao. O, di ba? Sabi na, nagbaling nga tao. Naging tao siya. Okay, naging tao. Eh, pag dyan lang nangarutata kayo, ang pay langit kandaga. Di ba? Ang isa pang bagay, iti Diyos nagbaling nga tao. Pagkatapos, iti nagbaling nga tao di Diyos. Sino, nagbaling nga tao di Diyos ya? Sino tinagbaling iti nagbaling sa tao? Di ba ni Adan? Apay nga iti nagbaling nga tao ti Diyos kagamada mo time. Mali na. Kaya yun yung hindi nila maintindihan. Ibig mo sabihin yung naging tao ang Diyos? Naging anak niya na yon? Hindi personal. Oh. Kaya nga din mo nga, kaya nga sabi ko nga sa inyo. Kaya po dito, kailangan nating maintindihan, kailangan nating unawain. Kaya nga, susi ko na ni Ama, di ba uray siya kidi. Tay bagbaga mo lang idi ni Apo, tutoy pa kani, nga ni Ama ko na na-prove.
Kasi, yung sinasabi niya, hindi ibig sabihin kung ano na yung narinig mo, yun yung eksaktong kahulugan niya. Hindi pa. Malalim yun. Pakagaya niya, sinabi ni Ama, iti Diyos lawag ayat kan biyag. Anyang arot ti lawag kan ka. Anyang arot ti biyag kan ka. Anyang arot ti ayat kan ka. Awang kas diyan ngayon baga ni Ama. Totoo, awang kas diyan ngayon baga ni Ama. So, kaya nasawan, hindi natin pwedeng alamin yun. Pwede. Di ba? Hindi natin pwedeng alamin yun. Pwede. Sila lang ang hindi. Kaya nasabi ko sa inyo, katulad yan kurak-karot kanya yung idin. Kunak kini Amo Martiniano. 934 sa ngaribo nga tawin ama ti saritaan. Biag agnanayon nam ayaw ang patinggana. Well. 934 na darom ni Adan. Mano nga tawon lang na batim 66 nga tayo. Di nalakad pinakawanda jayan. Tulagan. Oh, di nalakad pinakawanda jayan. Tatako na anak kanya. Hanga mabalin ti Diyos lawag ayat kumbiyak. Isu nga rub lawag ayat kumbiyak so nga balbalinan na, di ba? Hang kano nga mabalin, tagaputa ti Diyos lawag ayat kumbiyak. Kipilit ko mataga kay Diyos mo dajay ayat nga rub lawag kumbiyak. Isu nga mabalin. Hindi mabalik. Kuna na mo lang, hanga mabalin ti Diyos lawag ayat. Oh, di parehas kami nagsinupyak ijay. Mina. Nga parehas kami ti sumba. Hindi mo. Ngamen, mabalin di may sa asawa na, mabalin mo lang di do asawa na. May madiya. Oh, abay ka pares na mga ayatan na, pares na mga balayan na, o di ba? Madidya Diyos niya. Pero iti gamin, pasit iti lawag ayat kan biyag. Mabalik. Isungarot nga lawag anya, tanga mabalin di. Di ko na nangarot tinagsarita kanya idin. Di mabali, aji mabalbalinan, hampay lat ta mabalin. Hampay lat ta mabalin. Bakit ko sinabi yun na mabalin to pa di dua asawa na, mabalin mo na dyan may isa, di mabalin lang nga dyan. Kasi ginagawa nila yan. Di ba? Kahit anuhin mo muna, kontrahin yung dalawang asawa pag sinabi niya, bakit yung may hingi ba ako sa'yo ng pangkain ko sa kanila? O di ba? Hindi. Kaya huwag kang umimik. O di ba? At ang sinabi nila, ang Diyos ay pag-ibig, umibig akong dalawa, anong problema doon? Tingnan mo? Marami ang iniibig. Kaya yung isungarod nga datay amin, nagbalintay abogado, nagbalin tayo nga abogado, ijay kayat tayo. Pero saan tayo nga nagbalin nga abogado, ijay may parbang pagayatan ti Diyos. Mga tamo mga ito rin lima. Ngas jay? Oo. Kasi nga, ijay nga sarita, uray pa ni Haring Solomon, gasot tinasawa na. Nga iso tayo dyan, titinulpulan ka, kapsat. Kaya nga dito ngayon, na bakit ko pinasok doon? Kasi yun ay mga bagay na pag na-antigen ti palawag, ta iso de gijay ti pangibalinan tayo eh. Diba? Ibalin tayo di jay. Ngamin, kagaya niyan. Kagaya ngayon ng usapan na. Di sarita na nga ko na da, agduduma tayo lagamin iti panakaawat. Hindi eh. Isungarod di ko na kanyayo, iti sarita nga, Hindi pukol sa pag-awan ano ba? iti Diyos, nagbaling nga tao. Kuna na. Kiti problema kaawang pa'y di langit kindaga eh. Ta nakahangon pa'y lang di saritaan. Ta kuna ni Ama, iti awang pa'y di langit kindaga, adan tilawag. So di lawag pa'y lang saritaan. Di lawag anyang araw di jay, tao no Diyos.